sugod mga kapatid. Ito ng ating entertainment news. Opisyal na ngang bahagi ng Kapatid Network ang star maker na si Johnny Manahan o si Mr. M. Formal na ngang pumirma ng kontrata sa MediaQuest Artist Agency at MQuest si Mr. M. Malaki ang pasasalamat niya sa oportunidad na maging isang certified kapatid. Si Mr. M din ang nasa likod ng Kapatid OPM Countdown Show na Vibe. Full force naman ang MQAA talents na itinuturing na future generation of stars. Present din sa signing sina TV5 Chairman Manny V. Pangilinan, MediaQuest and Signal President and CEO Jane J. Basas, FVP and Head for Channels and Content Management Shena Olaso, MQAA Head Jeff Remigio at TV5 President and CEO Guido Zabaliero. May tanong lang ako. Ano po yun? Kaano-ano man itong si Mr. M, si Sino? Miss M? Pareha sila. Oo, kasi kaibigan natin si Miss M. Kaya nga. Oo, parang magtsuhin. Kaya nga ako nagtatanong. Magkamag-anak po. Si Miss Parehong M. manahan. Oo, saka si Mr. M. Yes. Opo. Si Miss M ay si Rochelle Manahan. Rosel Manahan. Rochelle Manahan. True. Kasama rin natin yan, Manong. Okay. Rochelle. Ganda ng boses. Ganda ng boses nito. Gandang babae. FM. Nakita mo naman. Oo naman. Yan si Miss M. Noong una ko mapakinggan sa DZMM yan madaling araw, talaga napatawag ako eh. Kaya ako napakinggan ko yan sa ano na eh. Sa LRT ba? Sa LRT. Boses Si Miss M. Okay. Magkamag-anak sila, no? Kasi parehong... Magkamag-anak. I just don't know kung direktang tsuhin o... Okay. May certain Kaano-ano degree. si Jose? Manalo. Ano? Jose Manalo. Ay, sorry po. Iba yun, Manong. Ibang Nahihelo na ako, nalito na ako, no? Alright, samantala po naman. Huwag niyo ipalusot yan. Binabatikos po ngayon ang celebrity engineer na si Slater Young na nasa likod po ng high-end na residential project na The Rise at Monterrazas. Ayon sa ilang netizens, ang proyektong ito ang isa sa mga dahilan ng pagbaha sa Cebu City. Tinatayo kasi nga ito sa bundok na bahagi po ng mga barangay Guadalupe at Sapang Dako. Inspired ang proyekto sa Banawi Rice Terraces. At ayon kay urban planner at landscape architect Paulo Alcazaren, problematic ang proyekto dahil kailangan pong magputol ng mga puno sa bundok. Kapag kinalbo yan, bababa po sa mga komunidad ang tubig. Pero niliwanag po noon ni Slater na meron po naman daw irrigation system o parang tangke na sasalo ng tubig ulan sa ilalim po ng proyekto. Nakakuha rin daw po ito ng Environmental Compliance Certificate mula sa DENR. Wala pang bagong pahayag dito si Young sa naturang usapin. Ang pinakamaganda rito, alamin natin kung totoong ito nga'y merong ECC at atin ding alamin kung kung ano ang nangyari at nabigyan po ito ng ECC. Kung sakasakali man, ha? Easy. Opo, ECC. Okay. Nasa magkaano. Ay, hindi. Tsaka saan kaya pupunta kung merong mga tangke na sasalo, Manong? Baka hanggang doon lang sa baba, tapos tapon nga doon sa outside na natin. Basta talaga, if you alter the terrain, no, yung natural terrain ng bundok, definitely po, yung waterways kasi, definitely po magbabago. Yan din kaya sa San Mateo ngayon, kaya ganyan ang nangyayari, di ba? Sa Rizal. Kasi din, nagkaroon dyan ng project dati, yung PhilInvest City 2000. Oo, actually, that time, wala pang ECC. Earth moving na. Ang daming mga ilog na nawala. Yung mga maliliit na mga creeks na nawala. Kasi ngayon ang regular na waterway. So dito po sa lawak nito, ilang waterways ang tinamaan. At ano naging disenyo noong pong mga dating dumadaan doon na tubig from the mountains na sa nawalang waterways. Maghahanap ng paraan yan para bumaba, Manong Ted. Tama, maghahanap siya ng pagdadaanan at yun nga po nagiging resulta kapag talaga nag-alter ka ng bundok. Anyway, sige, samantala mga kapatid. Samantala mapapanood na nga sa Kapatid Network sina Donnie Pangilinan at Kyle Etchari para naman sa action serye na Roja. Life and death ang kakaharapin na sitwasyon ni Kyle na gaganap bilang head of security na si Olsen at Donnie bilang si Liam na head chef naman ng isla ng La Playa Roja.
Bibida rin dyan sina Maymay Enrata, Kai Montenola, Janice Del Belen, Joel Torre, Lorna Tolentino at marami pang iba. Mapapanood na nga ang Rojas simula November 24, 8:45 ng gabi pagkatapos ng Batang Quiapo. Samantala, may pasilip po naman sa debut film ni na Robin Angeles at Angela Muhi na A Werewolf Boy. Sa teaser po ng pelikula, ibang-iba si Robin sa kanya pong nakasanayang boy next door look. Matinding paghahanda raw ang ginawa ng mga bida. Makakasama nila rito sina Candy Pangilinan, Yayo Aguila, Albi Casino at iba pa. Ang pelikula po'y remake ng 2012 South Korean movie na pinagbibidahan ni na Song Joong-ki at Park Bo-jung. At syempre, Manong, papanoorin natin to next year. Dahil magbabalik sa bansa ang K-pop boy band na 17 para sa kanilang concert. Gaganapin po yan sa Philippine Sports Stadium sa Bocaue, Bulacan sa March 21, 2026. Mag-ipon na po kayo dahil sa November 18 na agad ang pre-sale ng tickets habang sa November 20 naman ang general sale. Nagkakahalaga ng 5,000 pesos hanggang 20,000 pesos ang tickets para rito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!